When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. Hi guys, hi mga loves. Nandito uli ako sa Rui. Badar sa Rui. Ito yung pinaka main branch, first branch ng Badar Sama Hospital dito sa Oman. Located in Rui. So nandito kasi ako dahil sinamahan ko yung asawa ko nasa loob ng dialysis sa clinic. Dialysis niya ngayon session niya. So ang asawa ko ay may twice session in a week, Tuesday and Saturday. Dahil Saturday ngayon wala namang pasok mga bata sa school, so nandito ako, sinamahan ko siya para pagkatapos niya sa session, pagkatapos ng session syempre manlalambot para hindi siya ma-board mag-drive. Mayroon siyang kasama, may kausap sa biyahe pa pauwi. So alam niyo ba guys, ilang oras ang session ng dialysis? 4 hours. Okay, 4 hours ang session ng dialysis. So naka 2 hours mahigit na. So meron na lang more than an hour na lang ang pag-aantay ko dito. So by the way, ang asawa ko ay naka-fistula na siya. So ginagamit yung arm fistula. Dito meron din tutusok na karayom. Doon dinadaan yung karayom papunta sa dialysis machine. Uminom kasi akong kape. So ayun guys, ang tawag dito. By the way, bago na nakakuha ang asawa ko ng permanent line ng dialysis, dumaan muna siya sa GVC tawag nila, yung sa neck catheter, yun yung pang emergency na bubutasan dito. Yung paano butas, yung parang idadaan dito sa ugat, yung parang pipe papunta dun sa loob para sa daanan ng dugo. After that, nilipat dito sa may dibdib, yung tinatawag na firm cut line, kasi nagkaroon ng problema dito na infection siya. Dahil ito is prone for infection talaga. So nilipat dito. So yung firm cut niya is nagamit din siguro niya ng almost a year. Kasi matagal, kasi nag-grow yung vein yung ugat dun sa fistula. Yung fistula niya, actually, ginawa na noon pa, last year, March ba yun? May. Kaso lang, dahil maliliit yung ugat niya, depende kasi sa tao, iba-iba daw ang ugat ng tao. Dahil maliit yung ugat niya, so matagal lumaki yung yung fistula, yung ugat sa loob. So, ibig sabihin, hindi pa siya magamit. Usually, nasa lang daw yan guys, 1 month dapat magagamit na. Pero sa kanya, it took mga 6 months bago talaga nagamit. Tapos ngayon, may konti na naman problema kasi may i-repair doon sa fistula. Dahil nagkaroon ang tao daw kasi, sabi ng doktor sa Royal Hospital, iba-ibang ugat. Nagkataon lang na yung ugat ng katawan ni Daddy complicated. Nagsanga-sanga daw yung ugat ni Daddy. So, wala dito magagawa kasi ganun ang yung nature ng kanyang ugat. So, kung saan yung ng fistula, yung ugat niya, mayroong 2 ugat na nagsanga dun sa dulo. Okay, tapos pag nilakasan yung pressure ng dialysis machine, kasi tapat 300 daw yung pressure, pag nilakasan itong isang ugat na ito, nagbubuga din siya ng ugat sa labas, siguro sa pressure. So kailangan siya i-close. Baka sakali daw pag i-close yun, madali nang lumaki yung ugat, parang totally mature na yung ugat ng pasyente or ni Daddy. So yun ang gagawin sa hi there. 1 minute. Ayan, sorry guys na-interrupt yung ating talking. So tinawag ako ng nurse kasi nga
ngayon kasi Saturday, nagpanghapon si daddy. So gusto niyang malaman kung ano ba yan, tuloy-tuloy na ba panghapon. Sabi ko na no, ngayon lang yan. Kasi pag Sabado, ayaw niya talaga ng panghapon dahil ang hirap daw ng parking. Dahil lang dito kasi ang hirap ng parking sa labas. Sa labas ng hospital, unahan talaga. Merong parking doon na sa may mos. Eh yun namang mos, minsan may naghatid ng pagkain. No? May mos minsan puno din. So katulad kanina nag-antay kami ng mga 20 minutes bago kami nakahanap ng parking. Yung meron kasing umalis na napansin ko na paalis na. So inabangan namin. So kaya ayaw niya ng hapon sa Saturday. So pag Tuesday lang yung hapon niya, gusto niya hapon kasi sa morning makakapasok pa siya. Tapos hapon, yun, diretso na siya dito. Magbabaon siya, kakain siya sa planta. After nun, pupunta na siya dito. So, yun na nga guys, no, sa April 6 yung kanyang appointment dun sa fistula repair. Actually, this repair dapat noon pa. Ngayon, kinansel ng doktor kasi nagagamit na naman daw. So, no need na daw na i-repair pa kasi nagagamit. Ngayon, nung pagbalik na dito sa session niya, nagagamit nga siya, pero sabi ng doktor, hindi nila ma-reach yung 300 na pressure ng dugo. Kasi nga, merong ugat nga, yung nagsanga na ugat, yung isang ugat, kapag ilakasan mo yung pressure ng dugo, magbubuga siya ng dugo dun sa other part ng loob ng kanyang arm. So, hindi magiging maganda para sa kanila na lakasan ng 300 kasi nagbubuga daw sa labas yung ugat na yun. So, ang ginawa nilang less 200. So, pag 200, parang feeling nila hindi masyadong nalilinis yung dugo ng pasyente. So, that is the reason na bumalik ako sa Royal Hospital nang hingi ulit ako ng appointment. So, April 6, hindi pa yun, guys, pa yun yung parang siyang angiogram na may itutusok na karayom na mayroon daw camera. Tapos doon makikita kung aling ugat doon ang mayroong problema na kailangang ayusin doon sa na yun. Saka pa lang mag-schedule sila ng surgery. Pero yung surgery na daw na yun is not really a major. Parang katulad din ng dati na sa lang daycare appointment lang ba na after ng procedure mag-rest lang ng 1 hour tapos pwede na umuwi yung pasyente kasi it's daw sa simple process lang daw yun, simple procedure lang sabi ng doktor. So yun ang kaganapan guys sa journey ng dialysis ni daddy, na ito na nga, okay naman siya, nakakapagtrabaho naman siya, trabaho sa bahay, sa planta, pero kailangan lang talaga ng i-assist mo kasi syempre hindi na katulad dati yung kanyang lakas. Ang kanyang kaso lang yung isip niya parang katulad pa rin ng dati, yung kaya pa rin niya lahat, pero sa katawan niya syempre hindi na. Kaya instead na makipag-away ka sa kanya, makipag-argue na wag mong gawin yan, wag mong gawin, naku guys, mas lalo siyang magagalit, ma-high blood siya. Kaya ang ginagawa namin ngayon sa bahay, tinitingnan namin siya kung saan siya nagpupunta, tapos nilapit-lapitan namin siya, tulungan namin siya kung anong ginagawa niya, ganun. Never na namin siyang pinapahinto, kasi kapag pinapahinto mo, magagalit. Kasi sabi naman niya, di naman ako si Raulo, na kapag hindi ko na nga kaya, gagawin ko pa. Kapag nakaramdam naman siya na parang hapon na siya, umuupo din naman. Nagre-rest din naman. Pero maya-maya, tumatayo na naman. Lalo na ngayon, nag-busy kami, nag-impake para sa bagahe namin. Kasi uwi na namin yung mga gamit namin. Dahil baka uwi na nga kami sa May, sa itong after ng school. Kaya mag-for good kami or bakasyon lang, kailangan talaga namin magpabagay. Just in case, kung talagang uwi na kami, at least wala na kaming gamit na asikasuhin, na pauna, mga damit na lang namin, di ba? So, yun ang, marami kasi siyang mga tools na kaya gusto niya talagang iuwi. Kaya nga, nagkuha kami ng box, yung kahon talaga sa cargo company. So, yun guys, ang ganap ng araw na ito sa buhay-buhay namin dito sa Oma. So, ang tawag dito, marami akong naririnig or nakakarating sa akin na yung dialysis journey nila tinatago, yung hindi pinapaalam or ayaw ipaalam.
dati guys, ganun si daddy kasi ano siya, yung denial siya na nagkaroon na siya ng ganung sakit. Ganun si daddy din dati. Kasi natatakot siya na i-judge siya ng mga tao. Pero alam mo ngayon, okay na sa kanya, tanggap na niya eh. At saka, gusto na din niyang i-ano sa mga tao para at least makatulong man lang siya kung ano yung preparation, awareness sa mga diabetic, sa mga hypertension na patient, kung ano yung mga preparation na gagawin nila at iwasan nila. At kung sakali man na mangyari sa kanila, handa sila, most especially financially. Kaya marami kasi nagtatanong sa akin ng mga friends kung magkano yung nagastos namin, o ganito ganyan. Kaya sinasabi ko sa kanila, sabi nila, uy, mahal pala talaga. Sabi ko, uy, hindi talaga siya biro-biro. Kaya, guys, kung meron kayong yung journey ninyo, kung walang problema kung i-share ninyo siya para sa akin. Kasi hindi yan siya dapat ikinakahiya. Kasi hindi naman yan siya, yung nakakahawang sakit eh. Hindi naman siya nakakahawang sakit. Mas makakatulong pa tayo to give awareness sa mga mahal natin sa buhay o sa mga kilala natin. Tapos sila din mag-share sa iba. Uy, alam mo si ganito ang ginawa nila, ganyan. So, sa mga tao na magja-judge sa akin dahil bakit ko sinishare ang buhay ni daddy sa dialysis journey niya, alam nyo, hindi yan dapat manggagaling sa inyo kung dapat ba o hindi. Yan dapat manggagaling sa kanya mismo kasi siya yung may katawan, siya yung may sakit. Para sa kanya, walang problema na i-share ko na to give awareness sa iba. So, bakit para sa inyo ay big deal, no? Pero sa kanya, okay lang po si daddy i-share ko sa inyo yun guys, na ganito yung sitwasyon niya ngayon. So, ayun na, I hope na okay sa inyo itong video na to at may nakapulutan kayong aral, ganyan. So, yun lang ang kwento ko sa buhay na ito dito sa Oman. Thank you again for watching. Bye-bye. Hi guys. Ayan, tapos na si daddy. Pauwi na kami. Tapos na sa kanyang session. Tatawid lang kami guys. Kasi yung parking namin nasa tapat ng hospital. Kanina kasi walang parking. So, mahina siya kapag tapos ng dialysis. So, that's all. Bye, guys. So, this is Rui again. Yung palang sa background ko sa likod yan yung labor office na sa Ministry ng Labor Office ba. Yung may mga problema sa visa dyan pupunta sa likod. Yan yung opisina.